Hi, ito si Direk Boboy, tagatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe. Marami na pong daan papunta sa Tagaytay, pero ang pinakabugbog, ang pinakagamit, itong Santa Rosa Tagaytay Road. Pero kung minsan, ang tagal bago mo ito mabagtas, ito ay around 20 kilometers lang, pero minsan naabot ng isang oras kasi barado. Matagal na ang road widening dito pero napakatagal. Siguro inabot na yata ng 4 na presidente, hindi pa natatapos. So, kung kayo ay dito dumadaan at medyo kayo'y nababagot, pwede kayong magpalamig o kaya magpakabusog. Meron kaming mga rekomendang spots where you can spend the time cooling your heels or magpakabusog ng konti. Sama kayo! Kung ikaw ay galing sa North o Metro Manila at papunta ka sa Tagaytay at papasok ka sa toll ng Santa Rosa, tatahakin mo ang tinatawag na Santa Rosa Tagaytay Road. Makikita mo ang malaking planta ng Coca-Cola. Dadaanan mo rin ang planta ng Toyota. At iba pang car dealers. Pwede ka ring matulog sandali sa Sogo kung gusto mo. Wow! Bago ka tuluyan umakyat sa Tagaytay, mapapansin mo ang nagkukumpulang mga malls dito. Ang pinakaurig ay ang Paseo de Santa Rosa Outlet Mall. Sa kanan, ang Vista Mall. Sa kaliwa naman, ang Soledad Malls 1, 2, 3 ng Ayala na ngayoy pinalalaki pa. At ang napakalaking SM na tinatayo na mas malaki pa raw sa MOA. I can imagine in a few years ang traffic dito. Dito tayo magsisimula ng ating adventure. Pagkalampas mo ng Santa Rosa at papasok ka na ng boundary ng Silang. So, ito po ang pwede nating first stop, 3 lugar. Yung Cecil's Cafe, yung Burger Mama, at saka yung Himawari. So, dun sa Cecil's Cafe, full meal. Ito naman Burger Mama, para siguro sa kabataan, kung gusto mo lang ng mga sandwiches. At kung gusto mo naman mag-dessert or magpahinga ng konti ang iyong tiyan, pwede kang pumunta sa Himawari. Madali lang ma-miss ang cluster na ito
natatakpan ng malalaking puno. Pero tandaan nyo lang, pagka nagsimula na kayong umahon ng kalye at bago umabot ng campus ng Adventist University of the Philippines, nasa kanan mo ito. Pare-pareho silang cozy. Ang Cecil's Cafe serves Filipino, Chinese, and Italian dishes. Marami silang regular diners. At marami rin ako napapansin na nagte-take out, lalo na yung kanyang fresh lumpia. Masarap ang kanyang luto. Very homey ang kanyang ambience. Sa kabilang pinto ay Burger Mama. Paborito ko doon ang bacon cheeseburger nila. Napaka-juicy. Maganda ang decor ng lugar. Enjoy doon ang mga apo ko. Sa pangatlong pinto ay Himawari Cafe, pag-aari ng isang Hapon na nag-aral ng coffee roasting and brewing sa Singapore. Nag-aangkat siya ng kanyang mga coffee beans mula iba't ibang bayan at iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. He highly recommends medium roasted beans. Pwede kang magpatabi ng beans para sa mga next visits mo. Medyo dim ang kanyang kape at nakaka-relax. Habang naroroon ka, pwede kang magpa-car wash o sumilip sa magagarang scooters. So, pagtapos nyo pong mag-dine, pwede kayong bumisita dito sa showroom ng Vespa. Ito po ang tunay. Move on na tayo. Ito naman ang original Conchas. Dati itong hardin, parang hobby lang ng magandang may-ari. Pwede kang bumili ng mga halaman. Naisipan nila na gawing restaurant. Ngayon ay marami na siyang branches. Ang iba nga nito ay co-owner ang sikat na aktor na si Alden Richards. Mix ang review sa kanyang mga luto, mostly Pinoy cuisine. Pero hindi pa naman sumasablay sa amin. Ang paborito ko doon ay ang kanilang puto bongbong. All year round po ito. Parang kailan lang, Farm to Market Road ang Santa Rosa, Tagaytay Road. Rough talaga. Dumadaan pa nga sa mga tubuan. Ang chismis nga, maraming NPA noon doon. Ginawang simentado noong late 90s. Hindi ka pa nakakalayo, madadaanan mo ang coffee story. Maliit lang ang lugar pero ayos ang mga kape at mga beverages niya.
Masarap ang mga pagkain na Japanese cuisine inspired. Pwede ka mag-table games to cool. Minsan, kakailanganin mo ang buwelo na yan bago ka dumaan sa matinding bottleneck sa portion ng Barangay Puting Kahoy. Paglampas mo ng bottleneck, medyo maaliwalas na pati paligid. Kung mahilig ka sa Middle Eastern food, pumara ka sa Noorani. Bet na bet ng mga anak ko ang ganitong pagkain. Winner daw ito. Halal ang mga pagkain nila. Ang Noorani ay pag-aari ng isang Pakistani na marunong magtagalog. Magtungo naman tayo sa isang Japanese restaurant. Ang Ryukai Ramen Restaurant na pag-aari naman ng mga Pinoy. Hindi lang noodles meron sila dito. Meron pang iba tulad ng steak. Let their food do the talking. Inaantok na ba kayo sa busog? Teka, punta naman tayo sa Pamahaw Restaurant. Pamahaw sa Bisaya at sa Ilonggo means almusal o breakfast. Pero hindi lang breakfast meron sila dito. Kahit boodle meron sila. Mostly Filipino fare from bistek to crispy pata. Bali-inspired ang kanilang restaurant. Cute! May kubo-kubo, right for your barkada, office mates, or family. Dito. Ming's Garden. Katulad ng Conchas ay garden lang dati. Bagay na kinagigiliwan ni Ming Ramos, asawa ng yumaong Pangulo Fidel V. Ramos, na napakahilig talaga sa halaman. Eclectic ang kanilang menu. Dinadayo sila kapag weekend dahil sa kanilang buffet breakfast. Ang Ming's ay nasa boundary na ng Silang at Tagaytay. Diyan tayo nagtatapos ng ating adventure.